sa mga retirado mga dating official tulad po ng mga general o ng mga colonel. Meron ba? Pagka ikaw retired, ang pwedeng gawin sa iyo is you can be called back to active duty. You can be called back to active duty and then mag-undergo ka ng court martial proceedings. So, Meron pa? Dagdag ko yung patungkol yung sinasabi ni General Kita, and another one yung case ni Colonel Mungao. Even though hindi ako abogado, pero 40 years ako sa Armed Forces, so experience wise may mga isa-cite akong example. Yung point ni General Kita, as a commander, suportahan mo yung tao mo. Suportahan mo yung tao mo. Hindi mo pwedeng pabayaan. Kasi nilagay mo siya dyan, dapat yung anong action ng iyong tao, that is your responsibility, tama man o mali, di ba? Bapunta tayo kay Colonel Mungao. Si Colonel Mungao na imbestigahan sa Army Training Command. Na-imbestigahan siya doon. Now, yung investigation niya doon, dapat ma-cite talaga doon, ano ba talaga kasalanan? He is guilty or not guilty, doon pa lang sa investigation, doon sa recommendation ng investigating officer and the commander alone. May mga isang case, hindi ko lang sasabihin yung isang case na proceeding to court martial. Ito, court martial ang pinag-usapan natin dito, mga kasama, kababayan ko Pilipino. Hindi ko lang isa-cite kung sino yun, pero kung kinakailangan ko, isa-cite ko. Under investigation, ang nag-imbestiga rin ay Inspector General. Ang nag-imbestiga kay Colonel Mungao is the Inspector General Colonel Obligado. Si Colonel Obligado ang investigating officer ng Training Command, inimbestigahan as investigating officer. Pinoward niya kay Colonel Luico. Pinoward niya doon. Then the commander of the Training Command, hindi namin nakita yung hinahanap ni attorney, hinahanap niya yung result of investigation. Ano bang naging usapan sa mga witnesses? So blind, di ba na blind? So doon pa lang, doon sa investigation na yon, the commander will decide guilty or not guilty. Ngayon, hindi makapag-decide ang commander, and that is a commander na medyo mahina ang kanyang decision making. It's because of the politics sa likod niya, and that's the real. Actually, ang ginabanggit ni Colonel Metrano, yun yung nagpo-fall under Article of War 105. The decision of the commander, yung pagdisiplina niya. So pag sa paningin ng commander on the ground, na yung offense mo ay nag-fall doon sa under Article 105, decision yun ng commander. But the commander can now reprimand or whatever yung punishment. I-issuehan niya ng may reklamo ka. Kung meron, we will elevate this to the General Court Martial. Ganon ang procedure dapat. Article 105 muna. Pagka inisyo, reprimand, halimbawa, it's a simple reprimand. Ako, may experience po ako niyan, Marami kang dinisplay. May mga dinisplay ako sa kinasuhan. sa yung plaque, o yung sa kwadro. Sabi ko, di-display ko tong 2-star general yung nag-reprimand sa akin. Dahil may admonition ako na nangyari, dahil may violation ako sa ground. Nagkaroon ako ng montik na mutiny sa commander. May example ako noon. Pero reprimand lang. So, pasalamat ako, hindi sa General Court Martial. Ganon dapat. Bago i-elevate sa General Court Martial, i-exercise muna ng kanyang direct commander to discipline, whether in the form of admonition or reprimand, yung kanya subordinate. Ganon lang dapat yun, kasimple. Which is yun sa kanya, kung ako yung commander nun, reprimand lang yan. Tama yan. Tingin natin yung paliwanag ng ating lawyer. Hindi ako lawyer, pero alam ko yung article na yan. Dagdag ko yung sinasabi ni Sir Nakwan. Yung sinasabi yung court martial recommended siya for General Court Martial, yung investigation.
yung General Court Martial na decision ng investigating officer ni Colonel Obligado for General Court Martial, yung sinasabi kong case na yan, pagdating sa commander, dinisapprove. That is the commander. Di ba? Ganun ang commander natin. You can decide within your own being a commander. Ngayon kung wala kang bayan, ay huwag ka na mag-commander. Ganun lang kasimple yan. Di ba? Tama, hindi? Ay, narinig kasi si Attorney Kwan Respicio nagaya ko tuloy sa si Attorney Respicio, okay. Maidagdag ko Oh, lang, idagdag. maidagdag ko lang sir, ano? Nawala tuloy yung ano. Isa-isahin po natin, ano? Simulan po natin doon kay Police Colonel Grijaldo. Ano pong nangyari? Nirelate lang niya yung nakita niya at na-experience niya nung nandun po siya sa Kongreso. Punta po tayo kay Sergeant Gutesa. Ganun din po, kinwento lang din niya yung mga nakita niya, narinig niya, na-experience niya. Punta po tayo ngayon dun sa 18 o 19 kasama si Sergeant Gutesa na mga Marines at Army. Ganun din po, kinwento lang nila, pinatotohanan lang nila yung mga nakita nila, narinig nila at na-experience nila. Si Colonel Mongaw nagsalita lang po ng kanyang personal na saloobin. Ang tanong ko lang po, bakit yung pong mga nagsasalita nung mga katotohanan, sila po yung pine-persecute? Kung maalala nyo po, si Colonel Grijaldo kinulong sa Kongreso. Kinontempt siya hanggang natapos yung 19th Congress, nakakulong yung mama. Winidhold ang sahod. Si Colonel Mongaw nakakulong ngayon just because of his personal conviction. Ito pong 18 Marines natin ngayon, tingnan nyo po yung inyong mga social media pages, binabanatan ng personal. Bakit po ang tinitignan ay yung personal circumstances nitong ating mga kasamahan na nagsalita, itong kababayan natin na nagsalita ng katotohanan? Bakit hindi yung issue ang sagutin? Bakit hindi sagutin yung mga mali-maleta na sinasabi nila nitong mga sundalo na mga dating sundalo natin ito, na nakita nila isinisilid sa maleta yung pera, ibinibigay sa kung kani-kaninong politiko. Sila mismo pinanumpaan nila. Sabi nga po nung isang hindi raw yun under oath, pero yun po nakita natin sinabit sa ombudsman. Pinanumpaan po nila. Ibig sabihin, pinaninindigan po nila yung kanilang sinasabi. Bakit po tinitignan natin yung personal circumstances nila? Ang tignan po natin at ang dapat pong sagutin at ang dapat pong harapin yung issue, yung pong sinasabi nila ng pandarambong na nangyayari. Yung po sana ang sagutin ng ating gobyerno. Wag po yung personal circumstances ng mga taong ito na isinasakripisyo po hindi lamang yung kanilang sarili, kundi pati yung kanilang mga pamilya. Napakalaki po ng risk ng tinik ng mga taong ito. Kaya dapat po sana suportahan po natin sila, pakita po natin yung ating pakikiisa. Dahil kung gusto po natin ng pagbabago, ayan na po, sinisimulan na po nila. Kami po, mapakaliit po ng mga nagagawa namin kung inkumpara po natin sa sakripisyong ginawa nila. Maliit lang po kami. Kaya po suportahan po natin. Ipakita po natin tayong mga Pilipino, suportahan po natin itong ating mga kasamahan na nagsasalita ngayon. Yun lamang po. Maraming salamat Colonel John Galang. So sa atin po, ito na siguro yung panahon para i-declare natin yung ating suporta dito sa kaso ni Colonel Odi at doon sa 19 kasama si Sergeant Orly Gutesa. So tayo po, ngayong araw na ito, mananawagan po tayo na magsama-sama tayo sa schedule na ibibigay ni General Romy Pugis para suportahan natin personally itong 19, lalo na itong latest na 18 na mga dating Marines at saka mga Army na lumabas na. So hindi na issue kung Marines ba sila or military ba sila, hindi na issue yun
irrelevant na yun. Ang issue dito, yung personal knowledge nila na nagdala. So bago ko mag-tapos at magtanong pa kayo, papakilala ko lang na ang United People's Initiative sa pamumuno ng ating founding chairman, Major General Romeo Pukis, nagpapasalamat siya dahil hindi tumitigil on the ground yung ating magigiting na UPI leaders natin, kagaya ni Colonel John Metran, ang ating Security and Training Officer ng UPI. Si Colonel as General Carlos Kita, siya po yung ating head ng intelligence. Tapos si Colonel John Metran po, siya po yung ating head ng ating internal affairs. At si Colonel Galang, Jimitra sabi mo. Colonel Galang. Si General Attorney Berger Garcia, ang ating president po at spokesperson ng UPI. At nandito rin po yung head natin ng UPI sa chairman natin sa Luzon, ang magiting natin na Vice Mayor ng Reyna Mercedes. si Atty. Harold Bishop. At nandito rin si Mark Dilson natin, Beroldo na ating Executive Secretary. So, Bertoldo sir Bertoldo. So hindi po titigil ang UPI sa pagsuporta sa mga lumabas at sa mga lalabas pa. May mga lalabas pa. At ang nakakatakot rito, yung mga listahan na bago na ilalabas nila na sangkot dito sa malawakang corruption talaga. Suportahan natin, kagaya na sabi ni Colonel Galang, huwag yung personality ang itakil natin. Walang pinagkaiba yan doon sa ipinako sa krus na kasama ng ating mahal na Panginoon Diyos, na on the spot nagsisi siya, isinama doon sa kanyang kaharian. So ito, may kasalanan man sila or wala, gumagawa sila ng tama ngayon. Kaysa yung mga nasa posisyon na gumagawa ng mali, sino susuportahan natin? Suportahan natin itong 18. Siguro mag-set na tayo ng date sa ngayon para alam ng ating mga kababayan, pwede ba? Kayo tatanungin ko dahil kayo ang merong malawak na mga followers. Pwede ba sa March 11 lumabas tayo at magsama-sama tayo in support dito sa 18 na latest na lumabas at sa mga lalabas pa? Pwede ba yun? Yes! Marines! Marines! Naging Meron lang akong sasabihin sa inyo sa debate. Pagka meron dalawang nagdidebate, issue for issue, talino for talino. Pag yung isa nawala na ng sasabihin, magiging personal na yan. Takit ka, baho na hindi mo, talo ka. Talo na ka. Wala na masabi Ganyan ang ginagawa ng ating gobyerno ngayon. Walang depensa, walang masabi na paano nila, hindi nila alam kung paano nila papasinungalingan yung mga revelations So ang sinasabi na lang, ay naku, pangit yan, mabaho hiningan yan, kalbo yan. Personal na. Okay? So they get personal, and then they send out mga false news. Pinagalitan ng AFP, pinagalitan ng Navy, mga ganito. Bakit pagagalitan na yan? Ano naman ang kasalanan ng mga taong yan? Unang-unang sinabi nila, hindi naman mga sundalo yan O hindi pala sundalo, ba't baka nakikialam? See, so, we have to be, kailangan mapagmasinta po tayo yung ating mga kababayan. Tingnan po ninyo, issue for issue, yun lang po talaga. Kung merong maletang dineliver, pag hinanap ng asawa mo, di sabi mo kung nasaan. Di ba? Pero may dagdag pala ako, no? Matungkol ito sa sundalo. Sir, may tanong Sir, na may tanong. Okay. Attorney po. Sir, kumusta naman sir yung pamilya po ni Colonel Mungaw? Kasama namin yung kanyang anak na sumusuporta. Actually, si Colonel Mungaw, nakiusap sa kanyang pamilya. So, kinwento niya sa amin last time. Sabi niya, sir, ganito yun Sabi niya, nag-uusap kami mga mason. Sabi niya, hindi ko kasi matanggap na sinasabing ang AFP walang bayad. Walang pumapalag. Walang lumalaban sa kasinungalingan. Sabi niya. So, kinausap ko ang pamilya ko. Sabi niya, magre-retire na ako. Pero dagdagan ninyo ang konti pang pasensya ninyo dahil i-extend ko pa ang aking sakripisyo. Yun. So,
alam niya yung kanyang gagawin. So, napakiusapan niya ang pamilya niya na unawain niyo ako dahil yun yung kanya. Alam niya yung magiging ano ng kanyang sasabihin. And for doing that, naging honest lamang naman siya sa kanyang sarili. Naging honest naman siya sa kanyang sinumpaang sinumpaang tungkulin. Yun siya eh. So sabi niya, ganito yun eh. When you stand for a reason, be ready to stand alone. Yun. Ganun yung kumbaga parang kay Colonel Munggaw. He's ready for the consequences. Kinausap niya na yung pamilya niya. So May dagdag ko lang ano. Tingnan niyo po yung circumstances ng pagsasalita ni Colonel Munggaw. Kasi nung nag-uusap kami, sabi niya nga ganun, bugbog na bugbog ang AFP sa social media. Nababasa niya ang mga sundalo ngayon, urong, duwag, walang bayad. Kaya siya nagsalita. Kaya siya tumayo. Yun ang point niya. Anong akala niyo sa amin? Hindi namin alam yung nangyayari. Yun yung conviction niya. Kaya siya tumayo. Kaya siya nagsalita dun. Pinapatunayan niya na ang AFP, yung mga miyembro ng AFP, hindi na, alam naman natin merong ano pero karamihan po, siya yung nagre-represent ng majority ng AFP. Alam ang nangyayari at hindi sila walang bayag. Kaya siya tumindig at kaya siya nagsasalita. Dagdagan ko yun, no? Tama yun, no? Tama yung sinabi ni Colonel Gala. Alam mo, I can predict Ako, ipipredict ko na itong magiging judgment ng General Court Martial. Kasi alam ko ang puso ng mga sundalo. Nandun ako. Alam ko kung ano yung nararamdaman ko ngayon. Yan ang pakiramdam ngayon ng mga active na sundalo, whether senior yan, general, colonel, major, captain, down to the lieutenant or enlisted personnel. Ang pakiramdam niyan talagang serbisyo sa bayan. Kaya yung nakikita natin na yung mga reaction nila ngayon, lalo na sa mga senior, ano lang yan, yung sumusunod lang sa mga utos, pero deep within. Yes. I can say na 95% of our armed forces active ay damdamin ng Pilipino. Yes. Alam nila ang tama at mali. Hindi lang nila maisiwalat sa publiko. Kaya ito, based on that, yung feeling namin, ang feeling ng mga aktibo, yung members ng General Court Martial, I'm sure, kung parusahan man si baka i-reprimand lang niya, i-admonish. Dahil alam nila na tama yung kinilos ni Colonel Munggaw. Kaya Colonel Munggaw, kapit, carry on. I know, nung tinanong kita, tuloy ang laban. Yes sir, tuloy ang laban. Kasi ang pinaglalaban natin, yung pinaglalaban ng mga Pilipino, yung tamang pamamaraan, walang pagnanakaw, kundi serbisyo sa bayan. Sana ipalaganap niyo po lahat yan. And Colonel Munggaw, I'm sure, hindi yan madideclare as guilty. Kung meron mang paparusa dyan, simple admonition or reprimand. And he will retire peacefully. Sigurado ko yan. Maraming salamat. So, Dagdag, medyo... meron akong dagdag. Kasi ito issue ngayon na dapat nating sagutin. Kaya ako nananawagan sa sambayan ng Pilipino na ang nangyayari ngayon, ang tanong kasi nitong isang kasama natin na ang tinatanong niya, ang mga retired, mga dating sundalo ay mayroon bang pakialam ang Armed Forces of the Philippines? Mayroon akong kadibati na isa kong magaling matalino na colonel. Debate yon. Sabi ko, debate lang ito, sir. Alam ko, saludo ako sa talino niya, pero bumagsak siya. Kasi nga, ang mindset niya is galit sa atin, yung sundalo na yun. Bandang huli, na-realize niya na paano magiging
maging under responsibility kami ng armed forces that covers the article of war. We are always based on the Constitution. Yun ang lagi yung binanggit ni Sir kanina na lahat ng ng article of war and other existing rules and regulations of the armed force is already connected to our Constitution 1987. Kaya nagsabi ako, sa edad ko 13 anyos, 1973 up to 2014, nasa armed forces ako. Sa edad ko sa murang kong edad na niyan ako. Kaya, ang tanong ngayon, sakop ba kami ng armed forces? Hindi. Hindi kami sakop ng armed forces unless the Congress will form na ang mga sundalo ibalik sa armed forces for the other mission. Pero habang hindi kami binibigyan ng order ng military order, yung tinatawag return to military control, hindi kami sakop ng armed forces. You're retired or other na-discharge ka, wala nang responsibility ang armed forces namin sa amin unless i-recall kami. Paano kami i-recall? Through Congress, di ba? Or yung mga nag-apply ng 2 years card, yung mga meron kasi tinatawag ng 2 years card na pwede kang i-recall for training. You are now under the rules and regulations of the armed forces. Now, bakit nakikialam ang armed forces doon sa 18 brave soldier? Gawin na lang natin 18 brave soldier because may army, may one. Kasi yun ang naging issue ngayon. Tulak-tulakan, 14 Marines, 16 Marines. Hindi, ganito. Yun doon na nag-focus ang ating issue ngayon. The issue main is yung malita-malita. Bakit tayo napunta doon sa mga numbers of brave soldiers? So, 18 brave soldiers plus 1 Kigutesa, 19 brave soldiers, walang pakialam ang armed forces. Pero bakit nakialam? Yun ang tanong ko doon. Bakit sila nakikialam? Kung ba sila doon? Positive ba sila doon o ano? Wala, nagtatanong lang ako mga kaibigan ha. Bakit sila nakikialam? Yung Marines, yung Corps of Marines, dinidisregard nila yung kapwa nila Marines. Anong klaseng sundalo yan na dinidirigas yung kasama mo because saan ba tayo talaga? Yun yung tanong ko lang. Na dapat kayo armed forces, ako sa inyo armed forces, kabaro ko sana mag-silent na lang kayo para yung publiko hindi na maraming sasabihin against you. Sinira nyo armed forces eh. Kayo sinira, hindi kami. Kung nanahimik lang kayo because you are neutral, ay dapat manahimik lang kayo para walang masabi ang sambayan ng Pilipino. Yun lang hiling ko sa armed forces. Kung hindi kayo apektado, do not give comment. Thank you. Maraming salamat, Colonel Metra.